Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, mari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. When you lose your health, you will lose everything. Ako po ay hihingi ng inyong like, pakishare na rin po at mag-subscribe po kayo. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong i-search dyan. And for our announcement, ang atin pong anti-aging soap for healthier and clearer skin, medyo babata ho kayo dyan kasi mai-stretch po yung skin ninyo sa face and malilift. Yung iba ho kasi, yung sabon sa katawan, yun din ho ang isinasabon sa mukha. Hindi ho pwede yung ganun. Kailangan ho, may ginagamit kayo talagang facial soap. Kasi ho, iba ang pH ng ating skin sa mukha. Acidic po. Pagka ordinary soap, ang ginagamit ninyo, alkaline po siya. Mawawash out niya ang acidity nyo at acidity ng face ninyo. So sometimes, yan po ang cause ng pagkakaroon ng pimples. Kaya ho, may mga special facial soap and panglinis po ng mukha kasi ho, specialized din ho ang pH niyan, no? So, tulad ho ng ating anti-aging soap, pang face ho talaga siya, no? For our announcement, so still may extension po tayo for our promo. So, due to public demand, marami pa rin ho kasi ang nagte-text and call na ma-extend po ang promo. So, free pa rin po ang consultation para po sa inyong lahat at free pa rin ho ang sugar testing and colon cleanse for your referral. Wala pa rin hong bayad ang konsulta. So, makihabol na po kayo para ho habang tayo ho ay may extension. And yung promo package po sa detox, blood cleansing, and vector scan, habulin nyo na po yan. No? Pinakamaliit nyo hong masisave dyan is 9,000. So, ibig sabihin ho, napakalaki ng discount. Yung atin pong high-dose vitamin C, which is yan po ang blood cleansing natin ngayon na naka-promo. But of course, meron pa hong iba tulad ng IV laser, ozone, ultraviolet. So wala hong dahilan para hindi kayo gumaling sa aming clinic. We have all the machines para ho kayo gumaling. Ang high-dose vitamin C ho ay may anti-cancer and antimicrobial property ho ito pagka high dose ho ang ibinibigay. So, unlike ho pagka yung low dose lang ho na vitamin C, ano lang po siya, as vitamins and supplement lang po siya, no? Pwede nyo na ho itong i-prepaid and transferable ho ito. Bayaran nyo na ho para hindi na kayo mapagsarhan and pwede nyo ho itong pangregalo sa inyong mga mahal sa buhay, no? Kilos na po. So, simulan po ang 2024 ng health prevention at para ho tayo po ay healthy. I-prioritize nyo po ang health at kailangan ho talagang bigyan nyo ito ng budget. Hindi ho pwedeng bahala na. Mas malaki ho ang magagastos ninyo pag malala na po kayo. Ilagay nyo po yan sa isip ninyo, no? Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa blood cleansing. Ayan po, i-discuss natin para maintindihan nyo po, ano? Ang atin hong blood ay nagfo-flow ho ito from head to toe
ng 7 times. Sa loob lamang ho yan ng 1 oras. So para hong road or daan, any traffic and banggaan mangyayari along the way, magkokoso yan ng delay. So pagka ho may mga traffic tulad ng maraming atherosclerosis, o di ko kaya talaga hong may clot or may bumara. So ayun ho, pag na-disgrasya at na-stroke and na-heart attack, no? Pero kung susunod kayo lagi sa amin, hindi ho yan mangyayari sa inyo, no? Ayun ho, so instead na 7 times delivery in an hour, hindi niya ho maaabot yun. So siyempre ho, 3 to 4 times lamang ang makakayanan ng inyong blood. So yung mga organs ho natin, simula ulo hanggang paa, syempre ho, naghihintay yan ng 7 times delivery. Kung hindi ho yan mamimit, so very limited lang ho yung matatanggap nilang oxygen and nutrition. Pag palagi hong ganun, lagi hong short yung natatanggap nila sa need nila, magkakasakit ho tayo. Hindi ho bigla, but later. Kung ano ho yung weakest organ ninyo, siya ho ang unang magkakaroon ng problema pagka ho may prolonged shortage. Kaya ho ang blood natin, kailangan po yan dililinis. Dililinis ho for microorganism and chemicals and heavy metals. Hindi lamang po yun. Kailangan ho tayo properly hydrated. Kasi ho, pag dehydrated tayo or meron tayong unintentional chronic dehydration, yun ho bang hindi naman sinasadyang dehydration pa-araw-araw, kulang ho sa daily water requirement hanggang sa naipon na pagtagal ng panahon, magkakasakit na po tayo, no? So, nagiging sticky po yung blood natin. So, paano ho aagos yan ng maayos kung kulang ho sa water or fluid? Kailangan ho properly hydrated at malinis ang dugo, walang masyadong mikrobyo and walang masyadong chemical. Pagka ho kulang sa water, sticky ang blood, pwede hong mauwi sa heart attack, stroke, and diabetes, di ho ba? So lalo na ho kung ang kinakain natin kulang sa mga antioxidant. Lalo na ho kung malapot ang dugo, isa ho sa nakakapagpalapot ng dugo aside from kulang sa tubig, yung diabetes ho. Kasi yung sugar ho makes your blood sticky. Pag sticky ho ang blood, kaya may diabetes kayo o kulang kayo sa tubig, nagkakaroon ho ng mga wear and tear, ha? Nagkakaroon ho ng bitak-bitak, sugat yung atin hong inner lining ng arteries, which we call endothelium. Now, dapat ho, ang magpapatch niyan para hindi tayo mag-bleed is antioxidant. Kaya lamang po, kung ang diet o lifestyle ng pasyente pangit din, meaning, puro karne ho, wala hong antioxidant ang karne. Ang antioxidant ho, nakukuha ho yan sa mga iba't ibang kulay ng gulay at pagkain. So, gulay at prutas ho yan nakukuha. So, dapat to, yung mga antioxidants sa fruits and vegetable ang magtatakip dyan ho sa mga wear and tear na yan sa ugat. Kailangan ho kasi yung takpan ng ating katawan. It is because magbi-bleed ho kasi yan in the long run. So, pag wala hong tayong panakip na antioxidant, may heroic move po dyan ang cholesterol. Si cholesterol patch po ang magtatakip niyan, no? So, kaya lamang po, hindi ho maganda na laging cholesterol ang magtatakip dyan dahil yung cholesterol ho, uumbok po yan, magpo-form ho yan ng plaque formation. Sagabal po yan sa blood flow, lalo na kung kumapal ng kumapal, magiging atherosclerosis na ho, tataas po ang BP kasi ho, masikip na ho yung ugat due to plaque formation. So, ganun ho ang proseso dyan. Paulit-ulit ho natin yung pinapaliwanag. Sa clinic ho, meron ho tayong ginagawang high-dose vitamin C, amino acid. Dinadagdagan po natin ng amino acid kasi ho, yung lysine ng amino acid ang nagpapatch doon sa mga wear and tear at gasgas sa ating ugat para ho, wala na hong kakabitan si
cholesterol patch. Now, yung high dose vitamin C naman ho will serve as pampatibay ho ng ating arteries, yung wall ng ating arteries, para hindi na ho siya madaling magasgas at masugat, no? So mai-strengthen po siya. Nakaka-prevent ho yan na magkaroon tayo ng bara, high dose vitamin C and amino acid, while yung mga bara naman ho na andyan na, red light po ng laser natin. So siya naman ho ang magsesettle ng atherosclerosis na yan, no? Aside from high dose vitamin C, we have our laser, ultraviolet, and ozone. Yan ho ang 4 na machine na ginagamit natin for blood cleansing. High-tech po itong mga to. Hindi ho ito basta-basta. Balik tayo sa high-dose vitamin C, no? Sa high-dose vitamin C po, pag sinabi ho natin high dose, kailangan po 10,000 milligrams to 25,000 milligrams, and it should be intravenous. So, unlike yung oral capsule ho na iniinom natin na 500 milligrams lamang, that serves only as vitamins and antioxidant. Pagka ho high dose siya, nagkakaroon ho siya ng ibang benefit tulad ho ng antimicrobial and anti-cancer effect. Pag sinabi hong antimicrobial, ibig sabihin ho, nakakapatay ho siya ng bacteria, virus, fungus, protozoans, and parasite. Anti-cancer effect, how? Paano ho yung makakapatay ng cancer cells? So, ang chemical structure ho ng vitamin C is very similar to sugar. Kaya ho pag nag-infuse tayo ng high dose vitamin C, so isasak ho yan at kakainin ng cancer cell. So hanggang sa palaki ho siya ng palaki, parang plastic balloon na hinihipan nyo ng hinihipan hanggang sa mag-blast or pumutok siya. Microscopic blasting po ito, hindi ho by the naked eye. But of course, sa dami ho ng cancer cell na babablast, unti-unti pong liliit ang bukol ninyo o cancer ninyo. Ginagamit din ho ito sa mga nagkikimo and radiation para ho ma-alleviate yung mga side effect ng chemo and radiation, yung paglagas ng buhok, yung panghihina nila, yung pagsusuka nila, na-alleviate po yan. And also, ginagamit na rin ho ito sa ospital, sa US, itong high-dose vitamin C right now. And yung oral intake po, so, pagka-oral lang po na 500 milligrams, dalawang klase kasi yan, yung ascorbate, which is the alkaline form, and oral, ascorbic acid, which is the acidic form. Now, pangit po ang ascorbic acid. Why? Kasi may binder ho usually ang ascorbic acid, and usually in the tablet form ho yan. Yang binder ho, nakaka-kidney stone po yan. So yung mga may prolonged history ho ng intake ascorbic acid, tingnan niyo po, sila po yung may mga kidney stone kadalasan, no? Kaya ho dapat ascorbate ang ginagamit pag oral. Now when it comes to cancer naman ho, so low dose vitamin C, medyo dangerous ho yun pag may cancer kayo, kasi nga ho, di ba, pag magha-high dose vitamin C ka, kailangan high dose, kasi kailangan maabot mo yung point na mablast mo sila. Kasi kung hindi mo sila mablast, pinataba mo lang sila dahil na-feed mo lang sila. So, of course, pag 500 milligrams every day, na-feed mo sila. So, ganun po. Kaya, dapat ho, hawak kayo ng doktor. Huwag ho kayong nag-self-medicate. Dahil marami ho ang mga bagay-bagay na hindi alam ng ordinary layman. Now, pagdating ho sa laser, isa ho ang laser natin sa tricolor, latest from Russia. Ang laser ho is a branch of energy medicine. So, ang energy medicine ho is light and sound. So, light and sound. So, ang laser po, ito po yung nasa
Example naman ho ng sound, yung atin hong vector scan and Rife machine. So, ang red light ho ng laser is nakakapagbigay ho ito sa atin ng chi, lalo na ho doon sa mga puyat-puyat, kulang sa tulog, nakakadagdag po ito ng innate energy, which is the chi. Also, red light is responsible for circulation. So, red light po ang nakakapag-improve ng ating circulation. Yung blue light, yan po ang may antimicrobial property. So, nakakapatay ho ng bacteria, virus, fungus, protozoans, and parasites. Aside from that, nakaka-address po ito ng nodules, cancer, mass sa katawan. While green light is for oxygenation, improving oxygen and boosting the immune system. May mga laser hong luma na red light lamang po. Be careful kasi minsan made in Taiwan lang po yan, and minsan hindi properly calibrated, no? So, you lose the effect na ini-aim nyo po. Tsaka red lang walang blue and green. Yung atin ozone, ang ozone po, meron siyang anti-inflammatory and anti-microbial effect. So, aside from that, ang formula ng ozone is O3. After 20 minutes natatransform ang ozone O3 into O2, which is oxygen. So, nakaka-improve ito ng oxygenation inside the body. But habang nasa O3 or ozone form ito, anti-inflammatory and antimicrobial effect po ang dala niya. Ultraviolet. So, ang ultraviolet also laser can do. It kills all kinds of germs. Para blue light, may effect din ito sa mga nodules and oxygenation and boosting the immune system. Isa rin ito sa napakagaling improve ng circulation. Now, ang meron ang ultraviolet na wala yung iba nating blood cleansing program is only ultraviolet is forming blueprint sa katawan natin. So, nagkakaroon kasi ng memory sa ating immune system. So, the next time bumalik yung kalaban or microorganism or bukol or whatsoever na sakit, alam na labanan ng ating katawan because the first time niyang na-meet yung sakit na yun, nag-form ng blueprint or memory. So, this is very good and this is very effective doon sa may mga autoimmune diseases. And di ba sa autoimmune, yung sarili mong cells hindi mo nare-recognize, kaya kinakalaban mo yung sarili mong cells. But if you do the ultraviolet, magkakaroon na ng blueprint or memory. Kilala niya na yung sarili niyang cell, so hindi niya naaawayin yung sarili niyang cell. Okay? But of course, kada autoimmune diseases po, may depende rin sa severity, kung ilang session. And ultraviolet is also effective even for HIV and even for hepatitis B. Yung atin laser, no? So, may mga gumaling din kaming pasyente dyan sa hepatitis B. Di ba ang hepatitis B wala direktang treatment dyan sa ospital, no? But sa atin blood cleansing, kaya po yan, no? It just depends gaano kataas yung viral load, and doon magbabari kung ilang session ang nararapat, no? Isa So, ang laser is light sa energy medicine. Di ba ang energy medicine is light and sound? Example of light energy is laser. Example of sound sa energy medicine is the vector scan and the Rife machine. Vector scan is for diagnosis. Rife machine is for treatment. Ang vector scan ang pumipick up ng body frequency kapag yan kinabit sa ating katawan
para ho i-compare doon sa standard at anything na mag-match, ibig sabihin meron tayo noon. So, baliktad ho ang Rife machine, tayo ho ang mag-e-encode o kami ho ang mag-e-encode ng exact frequency sa machine para ho i-release. Ayan, i-release ho ng machine to penetrate the body of the patient to treat that certain kind of microorganism or diseases. Napakabisa po niyang mga yan, no? Wherein nakaka-diagnose ka, nakakapag-treat ka ng sakit na walang iniinom na gamot ang pasyente. Ito hong Rife machine, utang ho natin ito kay Dr. Rife. Kaya lang po siya po ay wala na, no? Napaka-effective ho nito basta makuha ho yung exact frequency. May ano naman ho ito, may libro ho ito kung saan may listahan ho ng mga exact frequency ng katawan, no? So ganyan na ho ang medisina ngayon, no? So hindi na ho puro tabletas. So tayo ho ay nasa taon na ng energy medicine. Light, which is laser, sound, Rife, and vector scan, no? Bukod pa ho sa ating napakabisang high-dose vitamin C. Yan po ang ating mga blood cleansing, IB. Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 5775. Kung mataas po ba ang creatinine ay may problema na sa kidney? Okay, so definitely yes, no? So kailangan malaman nyo ano ang root cause ng pagtaas ng creatinine ninyo. And late na po kasi bago tumaas ang creatinine. So 75% or more ng kidney ninyo is already damaged. May protocol po tayo dyan sa clinic and kailangan pong alamin natin ano ang nakasira ng kidney ninyo para ma-arrest na ho yung further deterioration. Pwede hong uncontrolled BP, uncontrolled sugar, pain reliever, paulit-ulit hong UTI and paulit-ulit hong kidney stones, no? So alin ho dyan kailangan ma-address po yan, no? Para ho hindi kayo mauwi sa dialysis, no? Wala ho kayong pagpipilian dyan kundi dialysis and transplant, no? So kaya ho hanggat maaga punta ho kayo sa clinic para maiayos natin, no? But wala hong magic, ha? So kailangan nyo pagtsatsagaan yung sundin yung protocol natin, no? Walang tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, sa Lamangka Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. So everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho maagapan natin kung kayo ho ay may walking pneumonia and sabayan niyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan ho dalawang procedure na yan na mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. Lalo na po ngayon, in-extend po natin ang ating free check-up, free urine and sugar testing, and free colon cleansing for your referral. Plus, naka-open pa rin ho ang promo package ng detox, blood cleansing, and vector scan. And yung high-dose vitamin C po, open pa rin ho as blood cleansing. Discounted po yan. Pwede nyo ho yung i-prepaid and transferable po. Humabol na po kayo sa ating extension for the last time. Magpalista na ho at very limited lang po ang time ng ating extension. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy?
Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.